ang subject teacher ng ika-4 na baitang ng paaralang sentral ng Likha. Sa muli, isang napakagandang umaga sa ating lahat. Ngayong umaga, masasaksihan natin ang debate ng mag-aaral ng ika-4 na baitang sa paksa na ang tao nga ba ang dahilan ng El Nino. Ang ating panauhin ang siyang mahusga kung sino sa dalawang grupo ang makakuha ng yes na boto. At atin silang mapapakinggan mamaya pagkatapos ng rebuttal. Ngayon, mapapakinggan natin ang rationale ng bawat grupo. Mauna po tayo sa grupo ng proposisyon sa aking kanan at ang grupo ng oposisyon sa aking kaliwa. Magandang umaga po sa lahat, lalong-lalo na sa ating panauhin ngayong umaga ang ating masigasig na piniguro, Ginang Valeria P. Canuno, Ginang Lorabel A. Perana, Master Teacher 1, and Erlinda P. Bansot, Teacher 3. Nais ko pong ipakilala ang aking mga kasamahan na sina Matea Janela A. Mabal, Nicole Bernadette O. Prado, Cyber Jack P. Peroy, Christian Dave Pilaman, at Karen Stephanie Banjola para sa grupong proposisyon. Bawat pagbabago at pag-unlad ng isang bansa ay may kaakibat na epekto sa kapaligiran. Maaaring ito ay mabuti o masama ayon sa kinalalagyan ng mga pagbabago. Ang El Nino ay mahabang panahon ng tag-init. Ito ay isang gawi ng klima na nangyayari sa habaan ng tropikal na karagatang Pasipiko na karaniwang nangyayari sa pagitan ng 5 taon, ngunit minsan ay nangyayari sa pagitan ng 3 o hanggang 7 taon. Pinakikilala sa pagsasama nito ng baha, tagtuyot at pag-iba ng kalagayan ng kalangitan sa maraming mga rehiyon ng mundo na nag-iiba sa bawat pangyayari. Ang hindi pa mauunlad na bansa na nakasalalay sa agrikultura o pagtatanim at pag-iisda. Ang malapit sa karagatang Pasipiko ay ang mga pinaka-apektado. Ito ay katayuang nagaganap kapag ang temperatura ng tubig sa dagat ay tumataas sa mga kalatagan ng mga tubig ng tropikal na karagatang Pasipiko. Sino nga ba ang pinakapulot dulo nito? Ang mga tao ang may kagagawan ng lahat ng ito dahil sinisira nila ang ating kapaligiran. Tapon dito, tapon doon, putol dito, putol doon. Walang habas na pagputol ng mga puno, pagkakaingin, kawalan ng mga puno sumisipsip sa tubig ulan. Pagtatapon ng mga dumi at basura sa paligid, pagsusunog ng mga plastics at labis na pagbubuga ng usok at chlorofluorocarbons na nanggagaling sa mga industriya at maging sa kabahayan. Kasabay pa ang pag-unlad ng mga industriya kung saan pinuputol ng mga tao ang mga punong kahoy para sa pag-unlad na ito. Gayunpaman, may kaakibat ding epekto ang masamang epekto sa industrialisasyon. Ang industrialisasyon ay may masamang epekto sa kalikasan. Kasama rito ang global warming, pagbaha, pagguho ng lupa at polusyon. Ang lahat ng mga ito ay kagagawan ng tao. Dahil dito, tuluyan ng nananalasa ang El Nino sa ating kapaligiran. Lahat na ng mga pananim ay natutuyo at tuluyan ng namamatay. Ang mga lupa ay nabibiyak na dahil sa sobrang init. Wala nang mapagtamnan ng mga puno at nagkakaroon na ng kukulungan sa tubig. Ang buong mundo ay nakakaranas nito kahit na kontinenteng Antarctico ay apektado. Kung mayroon pa sanang mga punong kahoy, sana walang El Nino na kasalukuyang nananalasa
Ngayon naman, pakikinggan natin ang rationale ng grupong oposisyon. Magandang umaga po sa lahat, lalong-lalo na sa ating panauhin. Ngayong umaga, ang ating masigasig na punong guro, Ginang Valeria P. Canono, Ginang Loribel A. Perenne, Master Teacher 1, and Erlinda P. Bansot, Teacher 3. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking mga kasamahan na sina Cristal Balbeno, Ika Lorraine Catalena, Brianna Narciso, Melanita Bautares, and Rafael Alcino para sa grupong oposisyon. Lahat ng mga bagay sa mundo ay pinagkaloob ng Diyos sa kanyang sangkatauhan. Likha niya ang sanlibutan, ang yaman ng kalikasan. Ayon sa Biblia sa Aklat Genesis, lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos ay nagmula sa wala, kasama na ang tao. Ang Diyos ay walang pasimula, buhat ng unang-una pa. Siya na rin at wala siyang hangganan. Ang Diyos ay nasa langit at nasa lupa at sumasa lahat ng kanyang nilikha. Nakikita tayo ng Diyos at tayo ay kanyang inaalagaan. Nalalaman at nakikita ng Diyos ang lahat ng mga bagay, pati na ang mga ginagawa natin. Lahat ng ating salita at pati na ang ating pinakalilihim at ating mga iniisip ay nalalaman niya. Ginagawa ng Diyos ang bagay kahit na isang saglit lamang. Hindi natin nakikita ang Diyos dahil siya ay dalisay na espiritong walang katawan. Nakapabait ng Diyos, ganap na walang hanggang ang kabaitan, makatarungan, ang kanyang awa at ang kanyang kabanalan. Ang El Niño ay isang phenomenon kung saan mararanasan ng mundo ang sobrang init ng panahon. Mararanasan ito sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ayon sa siyensya. Ito ay natural na kalamidad na ibinigay ng Diyos sa ating lahat at hindi ang tao ang may kagagawan nito. Sa halip, ang tao ay ginawa niya para mangangalaga at magbigay pagpapahalaga sa likas na yaman ng kalikasan. Ang tawag sa lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos na matatagpuan sa kanilang kinaroroonan, hanggang papawid, karagatan, at kapuluan. Ipinaubaya ng Diyos sa tao ang pangangalaga sa kanyang mga nilikha. Ibinigay niya ang 7 utos upang igalang ng tao ang kabuuan at kabutihang taglay ng mga nilikha niya. Tayo bilang kawangis niya ay inaasahang maging makalikasan at hindi dapat sisihin sa tao ang kalamidad na dulot nito. Natapos namin napakinggan ang kanilang mga rationale. Ngayon, bibigyan ko ng 3 minuto ang bawat grupo sa pagtatanong. Ang grupong proposisyon ang siyang maunang magtatanong at pagkatapos ng 3 minuto, ang oposisyon naman ang magtatanong. Handa na bang lahat? Sa nabanggit ng unang tagapagsalita, ang lahat ng bagay sa mundo ay pinagkaloob ng Diyos sa tao upang ingatan at alagaan. Bakit nga ba ibinigay niya itong El Niño na nagpapahirap sa kanyang mga nilalang? Magandang umaga sa lahat. Ang El Niño ay natural na kalamidad na nangyayari sa tropical na bansa. Hindi ito nagpapahirap sa mga nilalang, kundi ito ay nakakatulong upang maging maingat at marunong magpalaga sa kanyang mga nilikha. Ano nga ba ang dapat gawin sa tao upang matuto, lalong-lalo na sa panahon ng El Niño? Ang tao ay dapat palagaan dahil ito ay pinagkaloob ng Diyos sa sanlibutan para mangalaga sa kanyang nilalang. Paano malulunasan ng tao ang dulot ng El Niño na tuluyang nanalasa sa ating bansa? Manalangin na mataimtim sa Diyos at iaayos ang maling gawain sa kalikasan. Ang lahat ng pagkakaling na gawa ng tao
Tulad sa PUN, ang dahilan ng industrialisasyon kung saan marami ang mga punong kahoy ang pinutol. Kung mayroon pa sanang mga puno, sana hindi gaano maapektuhan ang mga nilalang dito sa ibabaw ng daigdig. May magagawa ba ang tao para maibalik ang dating paraiso na wasak ng dahil sa El Nino? Kapag may problema, mayroong solusyon. Itanim sa isipan habang may buhay, may pag-asa at huwag isisisi dinuman. Natapos natin napakinggan ang pagtatanong ng grupo ng proposisyon. Ngayon naman ay bibigyan natin ng pagkakataon ang oposisyon na siyang magtatanong. Magandang umaga sa lahat. Sa nabanggit ng unang pagsalita na pawis isisisi ang lahat sa tao ang nangyayari. Ano ba kayong legal na basihan ng iyong sarado? Kung legal na basihan ang pag-uusapan, ang pagpuputol at pagtatapon ng basura kahit saan ay kagagawan ba ng hayop o tao? Ang pagpuputol at pagtatapon lang ba ng basura ang dahilan ng emisyon na sinasabi niyo? May lakas ba o kapangyarihan ang tao na magpapainit sa buong sanlibutan? Kung sinusulog dito ang mga plastics na kapag tutulot na masamang epekto sa panahon at ang ozone layer ay butas na, ang kahit konting init lang ay parang impyerno na. Sa palagay mo ba, iyon nga ba ang dahilan ng El Nino? Kung may darating na lindol at bagyo, ay kagagawa rin ba ng mga tao? Di ba ang lahat ng mga ito ay natural na kalamidad? Ang mga kalamidad ay may basihan at dahilan kung bakit nangyayari ito. Bakit mo nasabi na ang kalamidad ay may basihan at dahilan? Patunayan mo. Ayon sa Biblia, kapag ang lahat ng tao ay wala ng pananampalataya sa Diyos, nagpadala siya ng malalakas na ulan at ang lahat ng makasalanan ay namamatay. Ang malalakas na ulan na sinasabi mo ay pinagkaloob ng Diyos. Bakit ang tao pa rin ang sinisisi mo? Dahil sa tao, naggalit ang Diyos dahil hindi nito iniingatan ang sanlibutan. Sa pagkakataong ito, natapos na natin napakinggan ang kanilang mga salubin hinggil sa isyo. Ngayon naman, pakikinggan natin ang bibatan ng bawat grupo. Mauna tayo sa grupo ng proposisyon at susundan kaagad ito ng grupo ng oposisyon. Ang luntiang paraiso ay naging kulay tsokolate dahil sa El Nino na kagagawa ng tao. Naghihikaos ang lahat ng nilalang sa mundo na pawang wala ng pag-asa na mabuhay. Maruming kapaligiran at kalbong kalikas at kalbong kagubatan ang masisilayan dahil sa tao. May pag-unlad man, ngunit may malaking epekto sa kapaligiran. Unti-unti nang namamatay ang mga pananim at hayop dahil sa El Nino. Ang pagkakamaling nagawa ng tao ay may malaking epekto sa kalikasan. Nadagdagan ang suliranin ng bansa sa bawat kaugalian ng tao. Nasakim sa pag-unlad. Hindi man lang nabawasan, ngunit ito ay nadagdagan pa sa sobrang pagmamalabis ng tao para umunlad sa buhay. May sukli naman itong kahirapan. Kahit saan ka man magpunta ay ramdam na ramdam ang init ng panahon. Bawat nilalang ay batid ang kasawian sa buhay dulot ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na kalamidad na nararanasan ng isang tropikal na bansa. Kabilang na dito ang bansang Pilipinas. May mga kalamidad na
mayroong mabago-bago sa klima ng isang lugar. Kung may malalaking pinsala man ang nangyayari sa ating mga pananim, ito ay hindi kagagawa ng tao. Hindi natin isisi sa tao ang kalamidad na ito dahil sa kabila ng lahat, walang kapangyarihan ang tao na gumawa ng ganitong uri ng kalamidad. Kung namamatay man ang mga pananim at hayop dahil sa kawalan ng tubig na maiinom, kung nabibiyak man ang lupa sa sobrang pag-init, kung naging kulay tsokolate man ang mga damo, isa lang ang kasagutan. Walang kinalaman ang tao sa pangyayaring ito. Okay, bigyan natin ng malakas na palakpak yung dalawang grupo. Maraming salamat sa grupo ng proposisyon sa kanilang tagapagsalita na pinangungunahan ni Cyril May Bello at sa grupo naman ng oposisyon na pinangungunahan ni Althea Marie Macunan. Isang napakalakas na barangay club sa ating lahat. Ang bawat grupo ay nagpamalas ng kagalingan sa larangan ng debate na ito kahit murang isipan, mayroon silang pananaw o salubudin hinggil sa isyo na talagang nararanasan natin sa kasalukuyan. Maraming salamat sa ating punong guro, Ginang Valeria Picanono, Ma'am Dorbel Prenne, at saka Ma'am Erlinda Pansot sa pagpaunlak ng ating imbitasyon na sumaksi sa debate ito. Sa puntong ito, bibigyan ko ng pagkakataon ang ating bisita ngayon na bigay ng kanilang reaksyon o opinion sa kanilang nasaksihan sa debate ito. Isang masigabong palakpakan dahil napakagaling ng dalawang oposisyon ng dalawang grupo, oposisyon at proposisyon. Batay sa aming obserbasyon, sa aking obserbasyon dahil magbibigay rin sila mamaya ni teacher ninyo, gandang pakinggan ang dalawang grupo dahil sila ay handang-handa. Palakpakan natin sila! Ikalawang obserbasyon. Una, handa-handa. Pangalawa, wala silang pakialam, wala silang kaba sa kanilang sarili. Palakpakan! Napakaganda rin ang ugali ng ating sa kanila. Ha? Ang audience natin ay magagalang. Palakpakan! Dahil hindi man lang sila nagbigay ng kanilang negatibong reaksyon habang ang dalawang magkatunggali ay nagkaroon ng debate. Tama ba ako? Ibig sabihin, ang klaseng ito ay napakagaling talaga. Wala pang palakpak? Ito sa strength na nila, sa strength. Ang grupo ng oposisyon, may kanya din silang saloobin na sinasabi nila na ang tao nga ang may kagagawan ng napapanahong El Nino ngayon. Tama ba, oposisyon? Hala, nagsabi silang upo. Ha? Tama ba, oposisyon? Hindi po. Isigaw nyo. Tama ba, oposisyon? Hindi po, ma'am. Hindi. Ang oposisyon naman natin, may kanya-kanya din silang saloobin at kuro-kuro na ang Diyos ang dahilan o ang Diyos ang may plano at may gawa ng iba't ibang pangyayari sa ating
Kim. Tama ba, proposisyon? Oh, hindi daw. Pero parang may agam-agam sila na, oo nga na. Oo nga ba? Tama nga ba? Oh. Pero, ang nagagandahan namin dito na strength ng mga batang ito, may future ang mga batang ito. Palampakan natin. Oh, may future na dinitor sila. Baka balang araw, Miss Corina Sanchez sila, si Cez Drilon, si Karen Davila, si Nolly Castro, si Ted Filon, si Julius Babaw, o kaya si Mark Logan. Meron bang Mark Logan dyan sa grupo? Or vice, Yan ang strength ninyo dahil walang kaba ang dalawang magkatunggali. or vice ganda. Or vice ganda. Yes. Ang galing talaga ni vice ganda eh. Diba? Magaling magbigay si vice ganda. Magbigay ng kanyang Opinion. opinion sa dalawa. As gaya ng sa Pilipinas Got Talent natin. At saka sa Showtime. Ang galing ni vice ganda, di ba? Oh, dito naman sa areas for improvement. Oh, ano ba ang dapat i-improve ng dalawang magkatunggali? Ano pa ba? Una, yung pagbigkas ng mga salita. Yung tamang, anong tawag dyan? Yung phrasing. No? Para kahit na kung sino man, kung hindi man nakatingin sa atin dito sa silid na ito, at narinig tayo sa labas, maiintindihan pa rin nila kung ano yung dapat nating ipahiwatig. May slide lang, maliit lang na, ano yung kanina? Paghikaos, ano sabi? Paghihikahos, di ba? So, clarity of words lang. Ganyan talaga magaling ang grade 4, section 1. Oh, gusto niyo? Gusto? Oh, sige. Iharap, gusto namin kayong iharap sa madlang people sa Liga Central Elementary School. Dahil na-amaze kami sa kagalingan ninyo ngayon. So, yung areas of improvement niyo, yung ano lang ha, yung mga pagbigkas ng mga salita at yung pang merong puwersa pa, bigyan pa ng diin ang bawat saknong ng inyong sasabihin. So, medyo kulang lang ng power konti. Gamay lang. So, kung pwede gani ang mga oposisyon, medyo isog, itla mo na isog. Hindi iya tao. Hindi tao ang dahilan. Hindi tao. O, yung mga, ano naman, bigyan ng diin ang inyong sinasabi. No? Pero, ang sa kabuuan, ang masasabi ko, napakagaling at napakahusay ninyo. Palakpakan ang grade 4. At congratulations din, siyempre, ang palakpak na, yung barangay club na malakas na malakas ay ibigay natin kay Sir Richard Neri.